All right, good morning, friends, and welcome to another edition of our podcast dito po sa The Backdoor Play. Ako po si Eric Carmin, wala po yung dalawang kasama ko, si Coach Ryan Molina at si Coach Mark Kalumba. But we have a very special guest and maraming salamat in advance dito sa ating guest kasi ito matagal ko nang hinahanap to at matagal ko nang pinaplano itong i-guest dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga passion ko at isa rin sa mga kinaiinisan ng misis ko dahil minsan lagi na lang ako nakaganoon sa phone ko, no? And pag-uusapan natin ang NBA 2K game modes. And isa sa mga pinakasikat na moders natin ang ating guest ngayong araw. Walang iba kundi si Andref Santiago Feliciano or well known as Dref TV. Paring Dref, what's up, bro? What's up, Sir Eric? Ayan, sir, maraming salamat, no? On short notice, pinagbigyan mo kami dito sa The Backdoor Play at para i-guest at kanamin dito sa ating palatuntunan. And at the same time, para malaman natin kung paano ba itong ginagawa mo, paano mo ba ito ginagawa. So, to give our viewers or our listeners a quick view of ano tong sinasabi, ano ba tong game mode. So, kung kayo po ay naglalaro sa PS4 or parang PS5 na ngayon, ano? Or Xbox ng NBA 2K. Nung 2020, magmula 2016, tama ba ako, bro? 2016 hanggang 2020, meron po siyang ginawa dito sa mobile phone, ano? And sa mobile phone na yon, nag-stop siya ng 2020. So, ang cover nun ay si Anthony Davis. Ngayon, may mga talentadong mga nilalang tayo na tinweak, no? Or ginawa ng paraan para mas lalong mapaganda, mas lalong mapa-personalize ang paglalaro ninyo ng NBA 2K. And ito yung isa sa mga ginagawa ni Dref, no? Yun, masusundan nyo siya sa kanyang YouTube channel at syempre sa Facebook. Meron pa bang iba, pare? Facebook, wala namang iba. Wala namang iba? YouTube okay. At Facebook. Yan. Okay, sige. Pare, pasukin na natin tong topic na to. Okay. Pre, sa ngayon, anong pinagkakaabalahan mo? Ito ba full-time modder ka ba or may iba ka pa bang mga ginagawa? Sa ngayon, bro, hindi naman ako full-time modder talaga ngayon dahil ngayon may family na ako. Oh, great. Okay. And then serving sa church. Kumbaga sideline lang tong ginagawa ko na pagmo-modes. Yan. Okay. So, siguro yung tanong ng marami, no? Paano ko ba natuto dito sa pagmo-modify, pagmo-mod? Okay. Start na natuto ko sa pagmo-modify ng laro na to in 2K20 nga. Pandemic days. Yan. Pandemic 2019, 2020. Oh, okay. 2020, yan. Pandemic days, kumbaga, syempre, tambay ka lang sa bahay, wala kang trabaho. Although may trabaho ka nun, nawala na ang trabaho dahil nga sa pandemic. Lockdown tayo. Natuto ko neto dahil walang ginagawa. Then, syempre, nagsimula to nung nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube. Marami kasing tutorial ng pagmumod eh. Iba't ibang klase. Okay. Pero nga, nasa mobile, phone, ayun, doon ako natuto. At syempre, inaral ko ng inaral. Hanggang sa napunta ako ngayon dito. Okay. So, nung ginagawa mo to, curious ako kasi nung lockdown ito at lumalabas na itong mga NBA, bago mga APKs ba yung mga modes natin. Ikaw na yung nakita ko eh. Tapos may mga 2 o 3. So, during that time, kwentuhan mo naman kami, may iba ka bang mga sinusundan? May mga international ba or local moders lang to? Kumbaga, local moders lang din. Local moders sila. Okay. Maraming local moders parang tayo. Grupo kayo diba? Bago ako magsimula. Grupo kami. Okay. May mga kasama rin ako. Sino to, pare? Kung okay lang na i-mention mo. Sana hindi tayo i-charge. Okay, sige. Pero ang pinaka kagrupo ko talaga sila Knicks World Official. Okay. Isa rin si Leo Gaming. Okay. Si LHEO, di ba? Tama ba ako? Yan. Kilala mo yung mga yun, di ba? Okay. Then si Marshall. Marshall 2K Gaming. Okay. Lahat naman kayo magkakaibigan. Yes, magkakaibigan. Hanggang ngayon, kumbaga may contact din naman kami. Ano to? Parang nag-share kayo ng mga learnings ninyo, mga bagong discoveries ninyo ba? Paano
collaboration ninyo sa movie? Ayun, nung magkakagrupo kami syempre, andun yung sharing namin kung ano yung na-discover namin na bagong mga code para sa mini-modes namin. Marami kasi kaming madidiscover talaga na na panibagong learning. Kumbaga, pag talagang gusto mo yung ginagawa mo, mas marami kang malalaman pa. Pag kumbaga, hinalungkat mo yung 2K20 ng pagmo-modes. Okay. And then, ito pare, sinabi mo, no, na nalaman mo to sa YouTube. Ano to? Nag-backtrack? Gaano katagal mong inaral to? Siguro, kasi 2016, nagsimula ako maglaro-laro ng NBA. Pareho tayo. Appear tayo dyan. 2016. Pero simula... Yan, mga kaibigan ha. Yan. Pero simula ako nung inaral siya. Talaga naglalaro ka pa. Syempre pare. 2K20 ko sinimulan, Sir Eric, yung pagmo-modes. Okay. Pero 2016, pareho tayo, no? Kasi yun nga yung lumabas yung mobile version, di ba? And ako kasi, share ko lang kasi ako, frustrated coach ako eh. So, every time na merong game sa PS2 pa nung araw, and then lumapag ako sa PSP, yan, nalaro ko yan. And then, ito, na-discover ko kasi nung nag-Samsung ako na phone, di na-download natin to sa Google Play, di ba? Tapos na-download mo, babayaran mo, and then yun, maglalaro ko na. Pero, never have I imagined na ito, may nilalaro akong PBA, na nandun po lahat mga kaibigan, no? Yung sa mga bago lang sa pagmamode, no? Nandun po yung updated roster ng mga PBA. Meron kang EuroLeague, pare, tama ba? Tapos meron kang FIBA World Cup, okay? Tapos meron kang anime version, and then sang katutak na out of this world na mga rosters ng NBA, and then updated pa yung mga jerseys. And ito pare, yung pinakita mo sa akin, yung pinagpupuyatan ko ng ilang gabi na is yung facility court together with the updated jersey. Alright, pare, kwentuhan mo naman ako. Gaano katagal mo inaral to? Is it years? And then, ano to? Isang upuan lang ba? O ito ba, talagang pinagtiyagaan mo? Ganito sa paggawa ng modes, bro. Hindi lang yan isang upuan, hindi lang yan isang araw. Kumbaga, months yan. Pwede pang year pa yan eh. Kasi, paggawa pa lang ng roster, iisa-isahin mo yung mga player, yung ratings niya, di ba? Yung accessories niya. Ano to? Lahat to over the phone? Over the phone lang. Oh my gosh, ang hirap nun. Okay, alright. And then ano to, may ginagamit ka bang app para napandagdag para i-modify yung mga players? Kasi minsan, nakikita ko sa'yo, pina-update, fine-flash mo sa YouTube tsaka sa Facebook, may sleeve na si Lebron, diba? Si Bronny nandiyan na. May, ano yun, mano-mano ba? And then, kwentuhan mo kung paano yung process, pare. Yes bro, may ginagamit dyan na application, kung familiar ka sa Game Guardian. Yung Game Guardian. Nabawas ko yan, Yan, Game Guardian, kumbaga, ginagamit siya parang kung sa madaling salita pang hack, or kasi yung may mga sa loob nun may mga code na may mga kung tawagin mo is mga hidden logo, may hidden accessories ka makikita doon gamit yung Game Guardian. Right. Kasi sa default na 2K20, hindi mo makikita yun eh. Pero pag gumamit ka ng Game Guardian, talagang mahalungkat mo pa. Malalabas mo yung mga hidden dun sa 2K20. Okay. Ito pare, hindi ko alam kung allowed ako itanong to, no? Pero since podcast to, kahit ano pa, pwede natin pag-usapan dito. Ito ba, ina-allow to ng game company, specifically nung NBA 2K, yung T-Vision, and 2K company, ina-allow ba nila itong Game Guardian and mag-modify kayo? Ako, kung tatanungin, hindi ko talaga sure kung ina-allow nila. Okay. Pero sa ngayon, wala naman din kaming natatanggap na reklamo or ganun. Pero sa amin, hanggang sa pwede kaming mag-modes, ginagawa namin. Ginagawa ninyo. Oo. Kasi, yun nga, no, tinigil ng 2K company, tsaka nakalimutan ko na yung isang company na
pinartner nila for the mobile application is nung 2020 lang, di ba? NBA 2020, 2K20 rather. Kasi dati, di ba, yun nga, sabay-sabay, kasabay tayo niyan, 2016, 17, pinaka-the best is 2016, no? And then hanggang 2K20. So, na-stop na nila. And then, siguro ako also as an avid gamer, parang ito na lang ba? Until, ayan, nakilala ko na kayo, nakita ko na yung mga, parang nagkaroon ng panibagong kulay, diba? So, let me ask you a question. Ano yung naging inspiration mo in doing this? Inspiration ko, kumbaga kasi unang-una wala naman akong inspiration sa paggawa. Kumbaga pansarili ko lang. Kumbaga own modes ko lang to, gagawin ko lang to. And then one time nung nag-upload ako sa YouTube, try ko lang yung mga gameplay mag-upload. Then may mga nagkagusto dun sa mga mods na ginawa ko, lalo na sa PBA, lalo na sa FIBA. Isa na ako doon. Okay. And at siguro doon ako nag-start na nagkaroon ng inspiration na gawin yung bagay na yun, pagpatuloy kong gawin. Yung tamang pwede kong pagkakitaan to, parang ganun ba? Hindi ko naman inisip na pagkakitaan, kumbaga i-share. Oo, ng libre. Right. And then alam ko during the pandemic, tsaka even after that, a couple of months is nagkakaroon pa ng mga problems lalo na dun sa pag-upload or pag-download ng APK, tama ba? Tapos minsan hindi nagma-match yung OBB, and I think kung di ako nagkakamali, yung 2K20 na yan, yung bagong version is hindi compatible, di ba? Kasi kailangan pa ng isang app kung saan tayo pwedeng pumunta, yung FIVM ba yun? F1BM, di ba? Lahat, sinabi nyo sa amin lahat, dito, i-upload nyo to, dito gagawin, etc. Paano yung naging process na yun? Ano ba yun? Nawalan ka ba ng pag-asa? Shoots, paano to? Ang gagawin ko? Paano yung mga followers ko, subscribers ko na nakaasa sa'yo na, alam mo yun, paano yung update? Kumbaga, start yan dun sa mga grupo. Kumbaga, una, talagang nahirapan kami na gawin dahil nga nag-update yung mga phone natin to Android 12 hanggang to 15 ngayon, di ba? And then, syempre, sa kagrupo mo may makakaisip ng paraan, gagamit ng tools. Meron pa nga dyan, bibili ng tools ng mga para lang ma-modes na maayos yung APK natin ngayon. Kung dati ginagamitan ng mga virtual app na F1BM, ngayon, direct install na, nagawa na ng paraan. Yes. And I think yung last is, and dito na devastate din ako ng gusto at the personal message kita, hindi ko na napigilan. Kasi nag-update yung parang main platform, di ba? Na yung na-earn mong Digipoints back to zero, di ba? So parang start from scratch ka. So yung ganun ba, ano yun, nagko-collaborate ba kayo? Paano nyo nakikita yung solution? Is it coming from outside of the country? Meron ba ibang mga sources para makita nyo yung resolution dito sa mga issues na? Hindi, siguro yung mga magaling sa, kunyari, halimbawa, IT, kumbaga, may pagkakaalam dun sa mga, may konting pagkakaalam dun sa mods, kung ano yung gagawin. Kumbaga, sinishare nila yun. Kaya nga, mapalad kami, may mga ganun kaming kagrupo talaga na merong kaalaman para kung ano yung gagawin dun sa modes namin or sa mga apps para lang maging maayos at malaro ng iba. Okay. Eto pare, yung NBA ba, aside dito sa NBA na laro na to, may iba ka pa bang modes na ginagawa? Parang Grand Theft ba? And apart from that, mas marami pa ka pa bang mga nagagawa? Bro, wala. Kumbaga, focus ko lang ay NBA 2K20 talaga. Tapos mga laro ko, games lang naman talaga ako, gamer lang ako. Gamer lang, okay. Okay, medyo personal question na. Since gamer ka, mga gaano katagal ka naglalaro gamit yung phone mo? Hanggang ma-drain na ba yan? As a gamer, hindi ngayon, hindi na talaga, kumbaga, 10 minutes, okay na yun. Pero naubos yung oras ko minsan sa pagmo-modes lang. Sa pagmo-modes. Gaano katagal yun, pare? Halimbawa, ito, papunta na tayo dito sa moding, no? Gaano katagal yung, halimbawa, magre-release ka ng bagong version? Gaano mo katagal inaayos to? Abutin ng mga 2 weeks, mga bro. 2 weeks? Wow. And then, ano to, accumulated hours? Mga ilan to? 40 hours sa isang araw? Ilang oras yung ginugugol mo? 8? 4? Hindi, kumbaga, ano lang, 2 hours lang. 2 hours. Oo, depende kung free yung time mo. Sige, singit ko to para lang makapag-update.
Papagalitan tayo no pag masyado Oo. Alam mo yan. Oo, napapagalitan din ako. Kasi ito sa mga bagong dito sa modding na to, lalo na sa mga viewers natin. Masarap kasi siyang para sa akin personally, again, speaking for myself. Masarap siyang pampalipas ng oras. Halimbawa, ikaw magpapa-car wash, 'di ba? Yan, laro ka. Matatapos mo isang laro. Kasi ako 4 minutes lang ako para mas maraming magawa. Or pumipila ka sa isang government office, di ba? O kaya pipila ka sa doktor. Yan, pwede mong mai-open, pwede mong malaro. And itong pinaka-importante kasi sa ibang mga laro, ako naglalaro ko, FIFA, may NFL, offline yung sa inyo di ba? So, ang ganda. So, hindi na kailangan ng update. I think may mga ibang games ngayon na like NBA Live, na it will require an internet, di ba? Pero sa inyo, hindi. Okay. Ano yung pinaka-mahirap mong nagawang version or edition? Pinaka-mahirap siguro. Wala na ito. Yung roster ba? Roster? Oo, sige. Yung roster muna. Yan. Sige, pinaka-mahirap siguro na roster file na nagawa ko is yung FIBA. Dahil, bakit? Dahil isi-search mo bawat team dyan sa FIBA. Then yung lalo na i-accurate mo yung pinaka-jersey nila. Okay. Gagawin mo ng mas maayos kung ano yung pinaka-mas malapit na or kamukha ng jersey. Right. Kasi parang nung isang beses, ang uniform ng Gilas is just plain blue and white. Diba? And then ginawa mo siyang medyo light blue na parang ganito, no? And then yellow. Right? And then, pinalik mo na naman ngayon sa blue and white. Pero, paano yun sa mga roster? Talagang pumupunta ka sa FIBA website and then sa mga countries at sinecheck mo kung ano yung updated? Yes, bro. Sinesearch ko bawat lineup roster ng team. Kung ito yung may bagong update sa player nila, may binago o may pinalit, talagang ayun yung titignan namin, saka namin gagawin. Okay. Etong pinaka interesting na question din. Yung mukha ba pare, paano nyo hinuhulma to? Kasi syempre and correct me if I'm wrong, doon sa NBA 2K na file itself, may mga default na mga mukha lang diyan diba? Ano yun? Medyo itatapat nyo ba? And how does that process work? Gaano katagal din to ginagawa? Ayun nga, sa pag-mods mo, halos 2 hours mo gugugulin para lang maging halos kahawig ng player. Pero ayun nga, alam mo yung default face ng NBA 2K20. Wala yung ibang player talaga, wala tayong makikitang kamukha. Kasi mobile tayo Pero pag sa PC yan, kayang-kaya nilang gawan ng halos kabuang kamukha. Pero ngayon sa 2K20, ganito lang yung magagawa natin. Halos default face lang, tapos gagawin mo lang, ihahawig mo lang doon sa pinaka-player na gagawin mo para lang maging kamukha niya. Right. And maraming Eric maraming nagsabi, ano ba yan? Hindi naman kamukha. Parang daming magbabash na. Pero sa amin, okay lang kasi alam naman namin sa sarili namin na hanggang 2K20 lang tayo. Yes. And yun bro, ako, lagi kong sinasabi sa iyo, no? And then, sinasabi ko din doon sa Facebook page mo, no? Na yung sobrang replika. Guys, tingnan nyo to, lalo yung mga naglalaro ng 2K, no? Punta kayo doon sa PBA modes, talk and text, hanapin nyo si Ronde Hollis Jefferson. Kamukhang-kamukha. Pati yung galaw, hindi mo lang nakuha yung free throw niya na gumaganon, no? Pero bro, pati yung kaliwa, yung left-handed shots, fade away, kuwang-kuwa. Grabe, ang galing. How about sa NBA, may isang specific player ka ba na nahirapan ka na i-modify? Siguro yung mga rookie ngayon. Rookies, okay. Okay. Na pumapasok ngayon. Lalo na yung anak ni LeBron James, di ba? Si Bronny James. Hindi naman natin, wala naman tayong makitang hawig niya talaga o yung kamukha niya talaga. Ngayon, default face yung gagamitin natin sa kanya. Right. Ako interested ako sa jerseys kasi halos kamukha na lahat ngayon di ba? Paano nyo nakukuha yun? Gamit nga yung Sir Eric, yung Game Guardian application. So yun, updated ba yun? Yes, updated. Okay. So ano yun, parang dina-download nyo yung template somewhere, ina-upload nyo sa Game Guardian, tapos yun yung ina-apply nyo ba? Tama ba ako? Kumbaga hindi naman namin dina-download na yung template, hindi na namin kailangan yun.
Kumbaga, Okay. i-compare na lang namin. Titignan namin na, okay, ito, mas kamukha to. Ito na lang. Okay na to. Kasi, di naman namin kailangan ng template doon sa ginagamit namin na app sa Game Guardian. Right, Ihahawig right. na lang talaga namin. Ihahawig nyo na lang. Okay, okay. And same goes, no? Kasi karamihan ng ibang mga jerseys, let's say, pag pumunta kayo ng, ginawa mong parang anime o kaya yun sa PBA mode, di ba? Karamihan, tama ba ako, galing siya sa EuroLeague. Kasi may plus na EuroLeague doon di ba, sa NBA. And then yung mga facility work, is it also coming from the NBA template itself or sa Game Guardian na? Sa Game Guardian na, bro. Game Guardian na din. Oo. Nandun na lahat. Alright. And then, ano to? Anybody can download a Game Guardian app or exclusive lang sa inyo to? Kumbaga, para sa lahat yun. Kung okay. ay na, marami nagbi-message nga sa akin. Gusto matuto, gustong magpaturo, pero wala tayong time. Pero anyone naman pwedeng makapag-download nun. Basta alam mo na kung paano gagawin yun at gagamitin. Alright. Okay. Now, pre, ikaw mako-consider mo yung sarili mo na, tama ba? One of the premier game moders dito sa Pilipinas, specifically sa NBA 2K. Alright. Ano yung masasabi mo ng mga challenges niyo or ikaw mismo? Ano yung mga challenges mo being a game moder? Siguro, pinaka-challenge ko lang is yung about sa mga tao ngayon. Pinoy ngayon na nambabash sa mga modders. Siyempre, hindi naman natin mapiplease yung lahat ng tao Right. Hindi lahat magugustuhan yung yung mods mo. May mambabash talaga. Nandyan yung kung ano yung sasabihin. Pero kahit na ganun, siyempre, yung pasensya natin, andun pa rin. Hindi mawawala. Ayun yung pinaka-big challenge ko sa mga tao na ganun ang ugali. Alright. And then how do you battle with that? Yun nga, aside from being patient, is it more of trying to outdo your past work or hinihigitan mo pa, hindi nadagdagan mo pa, etc., etc.? Siyempre, mas hihigitan pa natin. Kung ano yung feeling mo kulang pa, hihigitan pa natin para lang ma-please mo sila. Para magustuhan nila yung gawa mo. Right. Pero ayun nga, sinabi ko kanina, hindi naman talaga totally lahat ma-please mo. Tama. Pero nandun pa rin yung thinking mo na, okay, higitan ko pa to. Kung ito yung nasabi nila, hihigitan ko pa. Tama. And marami naman kami na sumusuporta sa inyo, no? Lalo na sa iyo. How about yung yung advantage naman ng pagiging game moder? Ano yung nakita mong advantage mo na sobrang sikat ka na? Advantage, siguro yung tiyaga, yung sipag mo sa paggawa ng ganitong mods. Kasi hindi ko to mararating yung nakilala ko bilang Drep TV na modders. Yes. Dahil sa sipag at tiyaga. Kumbaga, kung wala yun, totally wala. Hindi kilala yung Drep TV. Kumbaga, ayun yung advantage ko. Right. And I know isa sa mga challenging facets of doing this is nung na-flag down ng YouTube yung yung Drep TV na YouTube. What happened there? And then paano ka naka-recover? Ayun, malaking kumbaga sa akin, malaking kawalan yung YouTube channel ko na yun. First YouTube channel ko na meron ng 50k subscriber. Right. Nakakalungkot. Kumbaga, kasi nakakalungkot yun dahil isa na rin yun sa naging pinagkukunan ko ng resources. Kumbaga, nakatulong din sa akin yun And then, hindi ko alam kung ano nangyari dahil naging mahigpit lang talaga yung YouTube na hindi ako naging aware na siguro may mga na-upload ako or may mga na-caption ako doon na hindi talaga appropriate ngayon sa YouTube. Okay. And then, ngayon, meron ka ng bagong YouTube channel. Tama ba ako? Yes bro. Yung bagong YouTube ko ngayon. Pero, sa ngayon kasi, hindi ko na-upload ng mga bagong mods ko Kumbaga, nawala yung passion ko ngayon sa pag-upload, pero nagpapatuloy naman ako sa pag-mods. Nako, wag kang titigil, bro. Maraming nakaasa sa iyo. Alright. Okay. Ito naman kanina tinanong ko, 'di ba? Ano yung pinaka-challenging player na nahirapan ka i-modify? Sino naman yung team or era
or roster and player na gustong-gusto mong i-update lagi? Siguro, team ng Lakers. Lakers, yes! Oo, Okay. yan. Mga LeBron tayo ngayon eh. Yes, okay. And then, LeBron ba ang pinaka gustong-gusto mong ini-edit? Yes bro, lalo na sa pag minsan pabago-bago siya ng accessories. Diba? Oo. Naiiba-iba yung accessories niyan eh. Tapos yung ratings, kumbaga, mas inaan natin kung ano yung update sa ratings niya. Tapos tinututukan natin. Ano yun pare? Pumupunta din mismo kayo sa NBA website, ina-update nyo din yung updated ratings niya, offense and defense? Yes bro, kasama yan. Kasama sa pagmamods yan. Metikuloso kayo Okay. Kahit so, pati yung niyan, kung ilang taon na, kasama yan. Oo. Ang minsan parang nakikita ko na lang outside of the NBA is yung pag nag-free throw, 'di ba, lumalabas doon ano yung height, kung saan yung nag-college. Diba? Medyo mahirap nang i-edit 'yun i-modify 'yun. Right. Okay. Yes, alright. Bro. Okay. Bro, ikaw, tanong ko lang, naglalaro ka din, tama ba ako? Naglalaro din ako. Naglalaro ka din. Hanggang ngayon, active ka? Yes, pero limit na lang. Ikaw ba, eto matanong ko lang. Ikaw ba, minsan pag naglalaro ka, yung paglalaro mo dun sa NBA 2K natin, nagagawa mo rin minsan sa hardcore? Oo, kasama yan. Lalo na yung pag yung mods ko, never miss shot, magagawa ko na yan. Yung ankle breaker Tiro lang, bro. Nagagawa mo rin yan? Oo. Hindi kasi ako, pare, nag-coach ako ng mga junior high school sa isang club. And first time ko after 7 years na magko-coach uli. So, nangangapa ako. Alam mo ginawa ko, isang linggo pare, naglaro ng NBA 2K. So, yung ibang mga plays, yun. Sabi ng isa, parang napanood ko na po ito. Oo, yun. Huwag mo nang sabihin, no? Pero napakalaking tulong. Kasi ako, no, yun nga sinabi ko sa frustrated basketball coach ako. So, pag nandiyan dyan, yan, medyo talagang spend tayo ng time. And yun, kikwento ko lang yung kasama kong isa na si Coach Ryan Molina. Meron kaming kasama dati. Pero ito, PlayStation pa, bro. Pare, pag maglalaro to, Lakers din yun eh. Pag maglalaro ito, pare, naka long sleeves. Naka-necktie. So, feel niya. So, doon namin na nakita yung parang na-inspire, no? Na talagang, uy, grabe din to. And ito ba, may tournaments din ba ito? Kasi minsan may mga napapanood ako na may mga nag-iaya. I don't know kung same platform, no? May player-to-player din ba ito? Kasi kami ng anak ko, nakapaglaro kami, magkatabi lang kami, pero medyo may kabagalan. Pero, ikaw, alam mo ba kung may mga tournaments dito? Nagkakaroon ba ng player versus player na competition? Tingin ko bro, oo, nagkakaroon sila ng tournament, pero hindi ko alam kung paano yung ginagawa nilang process. Katulad nga yan, sinabi mo na nakakapag-connect kayo ng anak mo, di ba? Pero nagkakaroon ng mabagal na galaw, di ba? Yes, kahit na sabihin natin yung specs na ang phone natin okay naman. Yes. Pero dahil nga dun siguro sa internet or yung Bluetooth, nagkakaroon ng mabagal na proseso yung gameplay. Pero sa tournament naman na sinasabi mo, hindi ko sure kung paano yung proseso na ginagawa nila. Okay, I see. Pero may mga naririnig ka na meron? Meron akong nakikita sa Facebook, may naririnig ako kung sino gusto sumali sa tournament. Oo. Pero hindi ko nasubukan. Okay. Pero ano yun? Same modes, same APK, OB, or may modification ng kakaiba to? Same, APK lang. Kumbaga default NBA lang siguro ang magagawa nila doon. Kasi one time na ginawa namin na makapag-connect ng latest APK namin, hindi naman talaga nag-work yung updated roster or yung mga modes na ginawa namin. Okay, so bumabalik siya sa default. Yun pala yung challenge din nun. No? Okay. Prem, alam ko medyo time's up na tayo, pero we still have a couple more minutes, no? Baka pwede mo kaming bigyan ng guidance kasi maraming, para masagot mo na din kasi marami yung mga nagtatanong doon kapag nakita nyo po yung mga comments section nito, 250
250, 300, napakadami, no? And ako, doon din ako natututo kung paano galawin yung mga subscribers, yung mga followers mo. Kasi sila, kami rin na nagtutulungan, di ba? Pero, ito, no, in terms of settings, yan. Sa mga bago na nag-download ng mga laro mo at ng mga modifications mo, ano yung the best na settings na kailangan nilang ilagay? It might differ sa settings ng cellphone or model ng phone, but Dre, please go ahead. Ano yung the best settings na para maramdaman mo yung true gaming experience? Yan. Susulat ko. Siguro, depende talaga sa phone na meron ka ngayon eh. Kung mataas naman yung specs ng phone mo, pwede, sa setting naman ng NBA, pwede mong i-high yung video setting para mas maging quality yung graphics niya. Pero kung hindi naman kaya, mababa, sabihin natin mababa yung specs ng phone mo, ikaw na bahala doon magtimpla sa pinaka-video setting niya kung ano yung kakayanin ng phone mo. Pero the best way talaga, mas maganda na yung phone mo, mataas na yung specs para masulit mo yung laro o yung magamit mo yung video setting niya at makita mo yung graphics ng yung kaibahan nung high lahat ng video setting dun sa mga low setting lang. Right. And then minsan nakaka-apekto rin sa pagbagal ng galaw, 'di ba? Minsan yung crowd, tapos yung depth of the field, and then yung lalo na yung uniform, yung jersey, yung clothing, 'di ba? Okay. How about sa camera, bro? Kasi marami nagtatanong sa'yo over the past couple of posts mo. Uy, anong camera setting yan? Bakit wala kami niyan? Di ba? Lalo na yung parang nasa dark mode, tapos ang layo-layo, parang broadcast na pa to. And then, ano yung angles na maganda? Ano yung marirecommend mo sa mga gamers dyan? Siguro ngayon sa APK ko, sa default APK pinakagamit ko talaga na camera angle is press. Ayun yung pinaka-paborito ko. Pero sa nakikita nila na 'di ba, na camera na malayo tapos may dark crowd. Ang gamit ko doon JD mode menu na APK. Sa APK, yes, may APK kasi na ganun na talagang may drone camera. Kumbaga napapalayo mo, talagang napapalapit mo. Ayun ang hindi mo pa nasubukan. Kaya bibigyan kita ng ganun. Yes, sir. Bibigyan kita ng ganun. So, ano siya? Separate APK siya? Or within the settings yun? Separate APK siya. Wala siya sa setting. Kaya pala, minsan, yun nga man nagsasabi, uy, ano to, parang TV na. Diba? Parang... Kakaiba, no? Kakaiba, oo. Kasi katulad nung... Well, okay, may mga ka-competition kayo dyan, may ibang mga grupo na ganun din, di ba? At yung iba parang, sorry pero yung iba, tamo naman kung saan nanggaling din eh. Ikaw pa pare, ito, sige, since nandiyan na ako sa topic na yan, pare, yung mga ganyan ba na, halimbawa, ikaw naglabas ka ng free, diba? Tapos yung iba, makikita mo na, uy, parang ganito yung amin kami nagsimula nito, and then, nabibenta pa niya, kayo nga naglibre. What do you think about that? What are your thoughts about? Yes bro, ayan yung pinaka-ayaw talaga namin na makita. Kumbaga, naglabas ako ng free, tapos makikita mo sa iba na binibenta. Kaya dun ako na naiinis, dun ako nagagalit. Kaya minsan, tatama rin ka na magbigay ng free. Kaya ngayon, ang sa isip ko, siyempre, di mo naman ako masisi. Yes. Ako gumawa, bakit sila yung naikinabang? Bigyan ko rin ng bakit hindi ko na lang ibenta para ako yung makinabang kaysa sila. Pero, andun pa rin naman yung paglalabas ko ng free na APK dahil dun sa mga supporters natin. Yes, and isa ako dun sa mga really nag-appreciate kasi parang yung ginagawa mo is, okay, meron ditong free, pero hindi lahat ito, no? Pag bibili kayo ng paid version, ito yung kompleto sa Ricardo's, 'di ba? Minsan may college pa, minsan may mga tanong ko, pag halimbawa ako maglalaro ako, ipapa-personalize kasi, paano gagawin mo diyan? Ano yun? Bibigyan ba kita ng video ko na naglalaro ako o pagagalingin mo ko? Paano yun? Hindi. Ayan, sa personalized MC ba yung My Career? Yes. Ayan, marami nagpapagawa niyan. Kumbaga, bibigyan kita ng i-fill up na details. Kumbaga, name, height, weight, then kung anong team, tapos kung anong gusto mong accessories, position, lahat yan. Kukunin ko yung details. Ngayon, pag send mo sa akin, saka ako gagawin. Then, ayun na. Okay na yun. 99 overall na yan.
yung ratings niya. Can't miss na yan, can't miss. Talaga? Okay. And then, ano yun? Saka, bro, Sige, sinasabi na pagbebenta ko, kumbaga, hindi naman talaga ako total nagbebenta. Doon na pumapasok yung pagbebenta ko kapag gustong may mag-abel or gusto magpaturo. Kasi bibigay mo yung time mo eh. Kumbaga, naglabas ka ng free, pag may gusto magpaturo at hindi alam kung paano gagawin, i-guide ko. Kaya doon papasok yung parang pagbebenta ko. Kasi tutorial na yung mangyayari. Tutorial na. Although, tama ba ako? Kasi dun sa mga pinopost mo, nandun din naman sa YouTube channel mo yung tutorial eh. Di ba? Tsaka, yes, bro. Yung ibang mga nagko-comments, sila, yun nga, kami na rin ang nag-gay eh, no? And all. So, kung halimbawa ako magpapa-personalize, pwede ba yun? Isang buong team kami? Ako, magkakamukha kami. Depende yan sa pag-uusapan natin kung anong mga ilang player, ilang team. Pero pwede rin. Pwede mangyari yun. Okay. Kung halimbawa ako ngayon, may isang player ako na 5'4", may isa 7'4", ganun. Isa maitim, isa maputi. Blue, yung iba, orange. So pwede yan. Okay. And then, yung mga ganun, ikaw ba, are you also reaching out to yung grupo mo? Especially pag may request ka na dumating na medyo komplikado? Or solely ikaw lang yun? Hindi, siyempre, pag di ko talaga kaya, di ko alam, reach out ako sa mga kagrupo ko, tatanungin ko kung ano bang pwede or suggest nila na gagawin dito. Kasi, kumbaga, hindi mo kaya yung sarilihin eh. Hingi ka ng idea ngayon sa kanila. Right. Nako, napakasarap ng kwentuhan natin dito, bro. So, medyo time is up na. No, pero Dre, maraming salamat sa oras mo ngayon. Pinaunlakan mo kami dito sa aming podcast and pare, huwag ka mag-alala, natural ka, no? Kasi sinasabi po ni Andre dito na siya po ay first time niya, no? Podcast. Yeah, first time talaga. Medyo kinakabahan, no? Pero pre, bibigyan kita ng pagkakataon para bumate at syempre imbitahan yung mga subscribers natin dyan tsaka yung mga hindi pa nagsusubscribe sa project mo about NBA 2K game mode. Go ahead. Okay bro, thank you. Unang-una, thank you Sir Eric sa pag-invite dito sa podcast mo. Malaking bagay na na-appreciate ko yung time natin ngayon na makapag-share at alamin kung ano yung nasa about sa 2K community. Siyempre, kunin ko yung pagkakataon na to na batiin yung Grace City family sa church namin, mga ka-churchmate ko. Then sa 2K community naman, yung mga kagrupo ko na sila Nixword Official, Leo Gaming, and Marshall, at sa lahat ng bumubuo ng 2K Hustler. Siyempre, kagrupo ko yan, hindi ko yan makakalimutan. Thank you, sir. Yon, okay. Maraming salamat sa grupo mo and sa inyo na rin, Andref, or kilala natin sa Dref TV. Maraming salamat. Follow, like, and subscribe niyo po yung kanyang bagong YouTube channel. And kami na rin dito, no, sa The Backdoor Play. Pa-like and subscribe na rin dito. Pare, maraming salamat sa pag-subscribe mo ng isang araw dito po sa The Backdoor Play Podcast. Mapapakinggan at mapapanood kami sa YouTube. Nasa Facebook na din po kami at syempre kung saan kami nagsimula sa Spotify. Again, this is another edition of The Backdoor Play. Ito po muna si Eric Arumin. Wala po yung dalawang coaches natin na si Coach Mark Kalumbad, si Coach Ryan Molina. And nagsasabi na makikita po ulit tayo next week sa another edition. Baka may bago tayong guest. Hindi ko alam. Baka isa to sa mga minodify ni Dref na PBA player. Hindi natin alam. Okay. Maraming salamat po mga kaibigan. And kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Salamat! Thank you, sir.